Start muna tayo sa first picture. Sino to? Tung 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 sahur. Galing. Okay, next naman. Sino to? Ballerina cappuccina. Tralalero tralala. Bombardiro krokodilo. Berber patapim. Patuloy lamang sa pag-ikot ang mundo. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng panahon, ng teknolohiya at ng ating paraan ng pakikipag-ugnayan, unti-unti ring nagbabago ang anyo ng ating mga aliw. Sa bawat silid ay may bagong tunog na umaalingaw-ngaw. Sa unang pakinig, ang mga ito'y tila biro lamang at walang saysay. Ngunit, kung pakikinggan ng mas maigi, isa na itong ingay na sumasapaw sa tinig ng ating realidad. Sa henerasyon ngayon, marami sa kabataan ang halos hindi na humiwalay sa kanilang mga gadget. Palaging nanonood ng kung ano-anong palabas, kabilang na ang tinatawag na brain rot. Nakilala ang salitang brain rot bilang Oxford Word of the Year noong 2024. Ngunit, unang ginamit ito ni Henry David Thoreau noong 1854 sa kanyang akdang Walden, kung saan binatikos niya ang lipunan dahil sa kawalan nito ng pagpapahalaga sa malalim na pag-iisip. Muling lumitaw ang terminong ito sa social media, partikular sa komunidad ng Gen Z at Gen Alpha. Ang brain rot ay tumutukoy sa paghina ng kakayahan ng isang tao na mag-isip o matuto, na madalas nadulot ng sobrang paggamit ng internet at panonood ng kung ano-anong bagay na walang katuturan. Kabilang sa mga palatandaan nito ang pagkabalisa kapag walang hawak na gadget at hirap na makapag-focus sa mga mahahalagang gawain. Ang brain rot ay hindi medikal na kondisyon kundi isa lamang na pangkaraniwang salita. At isa sa mga batang nakararanas at nakauunawa nito ay si Bembem, 7 taong gulang na bata na naninirahan sa Cainta, Rizal. So, yung mga pinapanood mong mga video sa sa internet? Pinapahinga. Brain rot. Ano yung mga nararamdaman mo pag nanonood ka ng brain rot videos? Saya. Masaya ka. Magbigay ka nga ng listahan kung sino yung mga napapanood mo. Tung 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 sahur. Tatata sahur. Tititi sahur. Tetete sahur. Chap 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 sahur. Din 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 don. Pico camelo. Ballerina cappuccina. Ballerino lololo. Bombardiro krokodilo. Chimpanzee de bananini. Iba't iba ang kahulugan ng mga salitang brain rot. Sa isang banda, ginagamit ito bilang slang, mga salitang bigla na lang sumusulpot sa internet at nagiging bahagi ng araw-araw na usapan, katulad na lamang ng skibidi, riz, gyat, sigma at marami pang iba. Sa kabilang banda, inuugnay din ang brain rot sa mga artificial intelligence o AI-generated characters. Madalas, hindi namamalayan ng mga bata na ang mga salitang naririnig nila mula rito ay may mas malalim na kahulugan, na kung minsan ay hindi ka nais-nais o hindi akma para sa kanilang murang edad. Dahil dito, nagiging normal sa kanila ang paggamit ng mga terminong hindi pa nila lubos na nauunawaan. Pag nanonood ka ng mga brain rot videos, ganun-ganun, kadalasan ka bang napapagalitan ng mommy or daddy mo? Ano yung mga sinasabi nila sa'yo pag nagagalit sila? Tumigil ka na dyan. Yung brain rot bad yun. Ibig sabihin nun, nararat yung brain mo. Ikaw, pag pinapagalitan ka tungkol sa mga pinapanood mo, anong nararamdaman mo? Nalulungkot ka ba? Tahimik. Dahil sa pagiging babad sa brain rot videos, hindi maiiwasan na merong mga magulang na nag-aalala. Sapagkat makikita nila ang unti-unting pagbabago sa asal ng kanilang mga anak. Ayoko kasi siya manood doon kasi minsan naririnig ko siya parang paulit-ulit lang siya tung-tung-tung-tung sa organ. Kasi nga napansin ko rin na hindi maganda yung nangyayari sa behavior niya. Parang lagi siyang sumisigaw, tapos, di ba? Kayo po as a mother, sa tingin niyo po ba nakaka-apekto po yung brain rot videos po and yung paggamit niya ng cellphone? Oo, kasi yung interest niya, syempre hindi na sa pag-aaral, syempre dahil na-excite siya manood na naman nun, hindi siya makagawa ng assignment, maapektuhan talaga yung yung schooling niya.
Sa maikling pamumuhay kasama si Bembem ay mapapansin na sa kabila ng pagiging babad niya sa panonood ay nananatili pa rin siyang bibo at matalinong bata. Ngunit ang atensyon niya sa pag-aaral at paggawa ng mga taktang aralin ay nahahati at unti-unting natatabunan ng mga video sa screen. At hindi lamang sa talino o kahusayan sa eskwela na susukat ang epekto ng brain rot, dahil ang resulta nito ay prominente rin sa paraan ng pagkilos ng bata. Kasi the environment has a strong effect on the personality. Malaki ang effect ng mga nakikita natin sa labas. Let's say, for example, if you try to binge yourself into watching YouTube, which is very engaging, mapapansin mo, your mind sways with what you see and what you watch. Ang laki ng effect at saka makikita mo rin sa personality. They're not as deliberate, hindi na sila masyadong nag-iisip, they're more impulsive. These children who expose themselves into this kind of show or short videos na very intense, usually they try to copy subliminally. Kasama rin sa nakaaapekto sa isang bata ang mismong kapaligiran na kanyang kinalalakihan, kung paano siya pinaliligiran ng tao at ng mga karanasang araw-araw niyang hinaharap. Kasabay na mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ang paglitaw ng brain rot. Kaya ngayon ay palaisipan pa rin sa iba kung saan nga ba talaga nagmula at nanggaling ang brain rot characters na napapanood at naririnig ng mga bata. May iilang naniniwala na ginawa lamang ito para magsilbing katuwaan. Ngunit may iilan ding naniniwala sa puro-puro na gawa nito ng demonyo. Meron ako nakita na parang expose sa Facebook na ganun nga, parang may bata na 3 AM nagising siya, ganyan, tapos parang tinatawag daw siya ni Saul. First of all, I want to say that there is no scientific evidence that these kinds of things are demonic in nature. Personally, I think it's a common response for people to try to make sense of things that they think are uncanny or hindi nila maintindihan, to try to attach a certain explanation to it. I do agree that there is a risk, but not because it's demonic. Even before AI pa naman, there's already content like this. But the fact that generative AI can speed up the process of creating these kinds of videos, yun yung nag-exacerbate ng problem. So, especially for children, wherein very important yung developmental years nila, it's important that parents also kind of guide them or regulate the things that they're being exposed to online. Hindi demonyo ang tunay na panganib sa mga brain rot content, kundi ang kakayahan nitong mabilis makaakit ng pansin at kumalat. Ngunit, hindi lamang dapat ang kanilang pagkahumaling ang binibigyan natin ng pansin. Nararapat na maintindihan ang dahilan kung bakit sila nababad dito at pakinggan ang bawat kwento na kanilang dinadala. Pero may nakakalaro ka dito sa bahay? Kahit sa... Aso, sila Anong pangalan ng aso mo? Dobby, tapos Noah. Anong nararamdaman mo kapag minsan wala kang kalaro? Wala lang, nood lang ako TikTok. Dati may mga nambubuli sa akin na kaibigan ko. Anong sinasabi nila sa'yo? Binubuli nila ako. Tapos pinapalis nila ako. Sabi nila sa basketball, hindi daw ako magaling. Nile-left out ka nila. Ano namang nafe-feel mo? Wala, tahimik lang ako. Tapos konti iyak. Gusto mo ba yun na may kalaro ka na iba? Gusto mo. Sa likod ng mga ngiti ni Bembem ay may itinatago siyang bigat na nararamdaman. Ang lungkot ng pagiging mag-isa at ang naiwang mga alaala ng pangungutya sa kanya. Ngunit nananatili siyang umaasa na balang araw darating din ang kalarong magpaparamdam sa kanya na mayroon siyang kasama. At kahit ramdam niya ang kanyang pag-iisa, naroon ang isang inang nakararamdam at nakakakita ng kanyang pinagdaraanan. Paano niyo naman po nakahandle pag sobra na po siya sa screen time niya or rather sa panonood po ng mga brain rot videos?
Siguro kung hindi ako full-time na nag-work, ma-handle ko talaga. Kasi si Bem, mahilig talaga siya makipaglaro. Ayan na. Dali na. Ayan na nga siya. Mahilig siya makipaglaro. Kung meron lang talaga nakipaglaro sa kanya, hindi talaga siya mag-screen time. Alagang hindi niya gagalawin yun. Kaya siguro yun lang yung kulang. Kailangan lang may oras na sa bata para hindi talaga sila naglalaro. Kasi minsan lang magulang yun eh. Pagkukulang ng magulang kung bakit yung mga bata na-hook sila sa internet. Kasi nga walang oras. Parang yun na yung, para manahimik ka, ito na. Parang ganun. Kaya minsan ina-explain ko sa kanya. Kasi anak, kung full-time mom lang ako, buong araw tayo maglalaro. Sabay tayong magsasaing, mag-ano, ganyan. Gagawin natin lahat ng sabay. Kaya lang, nagtatrabaho si mama. Bilang ina, hindi madali kay Mommy Grace na ipaintindi kay Bembem na laging kailangan hatiin ang kanyang oras. Ngunit malinaw na ang bawat sakripisyo niya ay nagmumula sa pagmamahal. Dahil kung wala ito, hindi namumukadkad ang ngiti at sigla ni Bembem ngayon. Ngunit, kita sa murang isipan ni Bembem, hindi niya kayang unawain ang bigat ng oras. Paano nga ba ito matutugunan? Walang single entity or person that has the sole blame when that happens, no? So on the parent side, I mean, of course, kailangan nating bantayan, no, yung paggamit ng mga kids ng technologies. And I'm not saying that we should ban technologies because hindi rin yun tama, right? That's part of the society that they will be living in when they grow up. So dapat ma-expose sila sa technologies. But siguro on the part of the parents, we also need to use it ourselves para alam natin kung ano yung mga nangyayari in terms of that space para mag-guide natin ng tama yung mga kids, right? But also for the creators of the videos, they also need to be responsible because, you know, the sad reality is that majority of these mga brain rot content and whatnot, I would say, no, majority of it is driven by financial gain. So they are also responsible for that because at the end of the day, the things that you create can actually cause harm to other people in the pursuit of, you know, profits and whatnot. Finally, the platforms themselves should also be part of the equation kasi sila yung gumagawa ng rules, sila yung may power na mag-regulate, no, ng content na lumalabas sa platform nila. Actually, in addition to those three, I would even say na pati yung government should also play a role, no, but it has to be done right, no. So the government also has the power to kind of put these companies in check, right? So I think this issue needs to be solved collaboratively with different stakeholders, starting from the parents to the content creator to the companies to the government. Po ang masasabi niyo po sa viewers, lalo na po sa parents and sa Sa children? parents. Ayun nga, bigyan nila ng oras yung mga anak nila kasi hindi puro trabaho lang yung... Hindi naman kasi material na bagay lang yung gusto ng mga bata. Kahit binibilan mo sila ng mga ganun cellphone, gusto pa rin nila yung presence ng magulang. Gusto pa rin nila talaga yung yakap, makipaglaro, mag-enjoy. So yung mga magulang dapat magbigay sila ng oras sa mga anak nila. Kung nag-work sila Monday to Friday, Sabado at Linggo, bigay nila sa anak nila. Nakita natin sa mga kwento ni Bembem na ang bawat tawa ay may kasamang pananahimik at minsan kirot mula sa pag-iisa. Nakita natin ang pangamba ng magulang, ang pananaw ng mga eksperto na hindi ito gawa ng anumang demonyo, kundi ng isang sistemang pinapalakas ng teknolohiya at kawalan ng gabay. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang tanong ay hindi lang kung ano ang nilalaman ng mga video, kundi kung paano natin tutugunan ang mga puwang na pilit nilang pinupunan. Patuloy lamang sa pag-ikot ang mundo. At sa pag-ikot nito, tayo ang magpapasya kung hahayaan ba natin na manatiling bihag na lamang ng ingay ang mga bata o muli nating iparirinig sa kanila ang malinaw na tinig na magbubukas at gigising sa kanilang realidad. Dahil ang ingay ng screen ay pansamantala lamang na musika at ang hinahanap ng mga bata tunay na himig ng presensya.